Eto, para ma-update naman kayo, lahat tayo. Yung mga Marcos, Duterte o kung ano, lahat tayo mga Pilipino. Until now po, nakatutok pa rin ang kampo ni Duterte sa jurisdiction issue. Meron niya ba o walang jurisdiction ang ICC sa pagkakahuli at mga kasong kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nakakulong halos magdadalawang buwan na sa The Hague, Netherlands, sa ilalim po ng International Criminal Court. Pakinggan natin ang report na ito at bago natin po bigyan ng opinion at analysis ang balitang ito. Ano ha? Pakinggan po natin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Ayan o. Thank you sa Bilyonaryo News Channel. Isa yun sa mga lehitimo. Nilabanan ng kampo ni FPRRD ang ICC. Pinababasura na ng depensa ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa isang 38-page document, formal na nilang kinwestiyon ang kapangyarihan ng ICC na ituloy ang kaso at hiniling ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Giit ng defense team, wala nang saklaw ang ICC sa Pilipinas nang simula ng investigasyon sa kasong crimes against humanity. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019, pero ang opisyal na pagpapahintulot sa investigasyon ng ICC lumabas lang noong September 2021. Kaya naman, wala na raw legal basis para ituloy ang kaso. I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision. The correct judgment. I hope they will accept my argument. Pero una nang nilinaw ng ICC na pwedeng ipagpatuloy ang mga kasong nasimulan habang miyembro pa nito ang isang bansa. Batayan sa Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing ang pagkalas sa ICC ay hindi makakaapekto sa mga usaping nakaraffle na sa korte bago mag-take effect ang withdrawal. Sa kaso ni Duterte, ang alleged crimes ay naganap mula 2011 hanggang 2019, panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Binanggit din ng depensa ang mga kaso ng Burundi at Abdalrahman. Dito, inapprove muna ng ICC ang investigasyon nila bago kumalas sa korte ang mga bansa. Di raw ito pareho sa kaso ni Duterte na nag-withdraw muna ang Pinas bago nagkasa ng investigasyon. Sa ngayon, wala pang desisyon ng pre-trial chamber sa hinihinging pagbasura ng kaso. Ayun, so malinaw. Formal ng ipinail ng Defense Council ni Duterte sa ICC ang pag-question sa jurisdiction. Mayroon bang jurisdiction o wala ang ICC? Ayan po ang subject for review at decision ng ICC. Huwag natin pangunahan yan. Okay? So, ang pinagtatalunan dyan, tayo ba ay member ng ICC o hindi bago nangyari yung crime? Tayo ba ay dapat sa ICC nagpunta o hindi? Ayan ho yung issue. Well, background nga po, 2017 pa ipinal yung kaso against Duterte ng mga biktima. Noong panahong yon, member pa tayo ng ICC. Kasi 2019, tayo po kumalas sa ilalim ng Duterte administration sa ICC. Ayan. So ngayon, ang isa sa napapansin ko rito, akin lang opinion po ito, nakatutok pa rin ang Defense Council sa jurisdiction ng ICC. Hindi pa ho sa issue ng may ebidensya ba o wala. At ano ba yung ebidensya na hawak ng prosecution? Na kanyang mga gunita na iparating na, nadala na lahat at marami pang papunta ron na mga dokumento, statement, testigo, ng mga biktima ng tukhang human rights violation o crime against humanity. Pero hindi pa pala doon nakatutok ang Defense Council na pinangunahan ni Atty. Nicholas Coltman. Ang kanilang focus pa rin ngayon ay yung issue ng jurisdiction. Wow! Sa tingin ninyo, tanong lang naman tayo, hindi naman tayo nakikialam. Sa tingin ninyo, mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC kung wala silang jurisdiction? Sa tingin ninyo, mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC kung wala silang nakitang kumplena, dokumento at ebidensya against crime, humanity? Sa tingin ninyo ay hindi alam ng ICC ang kailang mga ginagawa at kapangyarihan sa ilalim ng international law
Okay? Yan po ay mga tanong lang. Para bang tayo ay aalis ng bahay, naghanda ka na tayo aalis ng bahay ngayong araw na ito, halimbawa, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede ba yun? Di ba dapat bago tayo umalis ng bahay, bago tayo matulog sa gabi, pag ang ating plano kung anong gagawin natin bukas, ay alam na natin, meron tayong idea. Papasok ka ng trabaho, o pupunta muna ako sa restaurant, o makikipag-meeting muna ako sa labas. Di ba dapat ganoon ang plano? Bago ka umalis ng bahay, bago ka magdesisyon. Ganon din ang ICC. Bago yan humakbang, bago yan gumalaw, bago yan nag-order, bago yan nagdesisyon, meron silang basihan, merong pagbabasihan. So, yan lang yung paliwanag natin tungkol dyan. Pero, karapatan pa rin, siyempre, ng Defense Council, di questionin yan. At nakapay na nga po ang issue ng jurisdiction. Kaya lang, para sa akin tingin, parang medyo masyadong late na. Magdadalawang buwan ang nakakulong, jurisdiction pa rin ang topic. Palagay ko, dapat kanilang pagtuunan ng pansin yung ebidensya para mapaghandaan nila ang depensa. Kasi kung late ang pag-aaral sa kaso at ebidensya, baka malit din ang depensa. By the way, September, trial na. O baka naman sa isang banda, sa aking opinion, analysis, kaya nila kinoconcentrate ang issue ng jurisdiction ay para ma-dismiss ang kaso o para makawala si Duterte. Malamang yun ang gusto nila. Kasi pag naipanalo nila na walang jurisdiction ang ICC, panalayain si Duterte. Kasi wala palang jurisdiction. Pero kung halimbawa sabihin, halimbawa lang, sinabi ng ICC, meron kaming jurisdiction. Kaya nga namin pina-arresto, kaya nga namin isinalang at i-schedule na ang trial by September. Oh, baka malit ang Defense Council sa pagsusuri ng napakaraming dokumento at testigo. Kung yung mga gunita, ini-open online, tinanggap ng ICC na walang limit ang anumang dokumento, unlimited document, manggagaling sa mga Pilipinong biktima para patunayang sila biktima ng crime against humanity ni Duterte at mga co-accused nito. Ganon po eh. So ano po ang inyong masasabi? Inuulit ko, huwag kayo magagalit, may karapatan ng Defense Council na gawin yan, petisyon, para questionin ang jurisdiction. Ang akin naman sinasabi rito bilang Pilipino at mamahayag at tumatalakay ng isyong ito, ayaw natin pangunahan, palagay ko dapat ding mag-concentrate sa ebidensya para kanilang maharap paano nila ipagtanggol ang kanilang kliyente. Pangatlo nga, sinabi ko na, ulitin ko. Sa tingin ninyo, mag-i-issue ng warrant of arrest, aakuin ng ICC ang kanilang trabaho kung wala silang jurisdiction? Yan lang po yan. Para may idea kayo. Ha? Please like and share. Maging matalino sa pakikinig, pagsubaybay ng mga national, international issue. Sabi nga nila, iba na pag may alam. Iba kapag alam mo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Please like, share, subscribe kung hindi pa. Please lang po. Mabuhay kayo.